Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay Design Director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opening plenary session ng 2025 Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting sa Bonifacio Global City, Taguig City nitong Huwebes. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginanap sa Pilipinas ang naturang regional conference kung saan si Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman ang nagsisilbing chair ng Philippine Open Government Partnership. Matatandaan na hanggang ngayong Biyernes, Pebrero 7 gaganapin ang 2025 Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you very much, Secretary Amena Pangandaman, for your kind introduction. House Speaker, Speaker Martin Romualdez of the House of Representatives, Chief Justice Alex Gesmundo of the Supreme Court, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and we can already conduct a cabinet meeting. We have a quorum here. All the members of the cabinet who have joined us here today, and the excellencies of the diplomatic corps, distinguished delegates of the 2025 Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of our proud and grateful nation, I welcome all of you to our country for the 2025 Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting. We are proud to be amongst the 8 founding members of the OGP in 2011, who made a bold commitment to ensure that governments around the world are transparent, accountable, and participatory. 14 years later, it is our distinct honor to host, for the first time, this event of high significance and relevance. This momentous occasion testifies to how we have embraced open governance as part of our national identity under a Bagong Pilipinas. This is complemented by our sincerest efforts to make government processes more responsive, inclusive, and transparent. In fact, our socio-economic transformation blueprint, the Philippine Development Plan of 2023,
to 2028 identifies OGP as a key mechanism to deepen participatory governance. By actively involving our citizens in the decision-making process, we establish their significant influence on policy development as it should be. We are pleased to have the DBM Secretary, Amina Pangandaman, as the Philippine OGP Chairperson. She has been instrumental in pushing our open government agenda further. And in the true spirit of the OGP, I'm also pleased to have our civil society organization, or CSO partner, Malayang Lapian ng mga Kababaihan, or what we call Malayakap, led by Ms. Aurora Chavez, who sits and stands by the government side in these pursuits. With the signing of Executive Order Number 31 in June of 2023, we institutionalized the Philippine OGP as a multi-stakeholder partnership. Through this, local government units and civil society organizations are involved in the implementation of our commitment to open government and in the delivery of sustainable solutions on various social concerns. Today, we have 4,000 stakeholders from local government and civil society organizations all over the Philippines who have all pledged their commitment to open governance through our nationwide advocacy campaign called OG Pinas. The Philippines also pursued the Citizen Participatory Audit Program, Grassroots Participatory Budgeting, and Open Data Portal. These programs allow our citizens to participate in the governance process, enriching policy and program implementation. Through these efforts, we have been recognized globally. These initiatives stem from our belief that by creating spaces for civic engagement at all levels of our society, we can truly create transformative and impactful changes down to the grassroots level. We in government are keenly determined to sustain this momentum of best practices. However, our people can only truly participate in governance if they have access to information. This access is made possible by government transparency, digitalization, and the institutionalization of freedom of information through legislation, which is a constitutionally recognized principle. The Public Financial Management Reforms Roadmap of 2024 to 2028 that we launched in September of last year solidifies our dedication to the full digitalization of our bureaucracy. This budget blueprint will facilitate the automation of our public financial management, from planning and procurement to the monitoring and evaluation of how we spend public funds. We are now working on harmonizing our various budget management systems to eliminate redundancies and to achieve efficiency and accuracy in the management of our revenues and of our expenditures. On the other side of the equation, we enacted the historic new Government Procurement Act last year, bolstering our fight against corruption and red tape. Borrowing the words of the Budget Secretary, this is the biggest anti-corruption law in modern times. And how is that? This landmark law simplifies, improves, and modernizes the decades-old Philippine government procurement system. It enables open contracting, which requires the disclosure of data and documents at every stage of the procurement process. Representatives from civil society organizations will be invited to participate in that process, further strengthening their ability to monitor public fund expenditure and contract implementation. This new procurement law has already positioned the Philippines as a leading model of transparency in Asia and a pioneer in open governance in the world. Parallel to the reform of our procurement policy, we also leveraged on the latest technologies to further improve the Philippine Government Electronic Procurement System, or what we refer to as PhilJEPS. Government agencies can just add to cart supplies and pay the same online. Motor vehicles are now available in the system, and we are adding more and more supplies in the coming months. This means that government agencies can now procure goods in a more efficient, streamlined, and cost-effective manner
from the comforts of their offices whilst being completely transparent to anyone, any citizen and any member of government. I am certain that our dear foreign visitors and friends who traveled all the way from their home countries have many powerful stories to tell us as well. We look forward to hearing your experience, to learn from your best practices on fiscal transparency, digital governance, and climate resilience, among the other open government challenge areas. Beyond our variances in our approaches, our shared vision is clear-cut. We want every budget allocation, policy decision, and program implementation to involve public participation, all in pursuit to the empowerment and to the upliftment of our people. With this, I strongly call on all government agencies, local government units, and CSOs, as well as our international friends and partners, to let us continue to work hand in hand in this very important endeavor. Let us foster a deeper trust amongst each other that can only be earned through impactful dialogues, concrete action, and genuine support. So as we chart our course to a more open and dynamic Asia-Pacific, let us be reminded of the powerful role of collaboration, especially in addressing complex challenges of governance in this 21st century. May we see the grand opportunity we have today and use it to send a powerful message to the world that open governance is fundamental to prosperity, to stability, and to security in a rapidly transforming world. Join the conversation. Be advocates of accountability in your own communities. Be part of the global commitment to open governance. Let our initiatives honorably reflect the aspirations of our respective citizens. Thank you very much. And once again, welcome to the Philippines. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bagong PhilHealth President Dr. Edwin Mercado, tututukan ang mga problemang ikinokonsiderang sakit sa ahensya. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Sinabi ngayon ni Dr. Edwin Mercado, bagong PhilHealth President, na kanyang tututukan na solusyonan ang mga problema na nagsisilbing sakit sa ahensya. Sa Malacanang briefing, ipinahayag ni Mercado na may ilang hakbang na dapat gawin. Halimbawa ay ang proseso na ipinatutupad sa PhilHealth, habang isa din sa magiging prioridad nito na ayusin ang digitalization. Sa pamamagitan na ng digital system ay mapapadali ang claim processing, habang mababawasan din ito ang mga tinaguriang fraudulent activities, kasama dito ang claims na maaaring sumusobra at katakataka, habang mas magkakaroon din ng transparency sa implementasyon ng digitalization. Sinabi ni Dr. Mercado na tututukan din nila ang iba pang aspeto sa ahensya gaya ng financial reports na kailangang mai-standardize. Kasama din sa isa sa prioridad na titingnan ni Mercado sa kanyang pagpupo sa PhilHealth ay ang may kinalaman sa benefit management, partikular na dito ang 50% across the board benefit para sa mga PhilHealth members. Pakinggan natin si bagong PhilHealth President Dr. Edwin Mercado. Tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit at inaalam ko rin po ano yung lunas. So yun po yung aking unang kailangan gawin. Aralin pong mabuti kung ano po yung mga prosesong kailangan baguhin. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bagong PhilHealth President Dr. Edwin Mercado binigyang diin na walang pondo para sa healthcare na magiging sapat kung walang sistema. Narito si Raquel Bayan para sa balita.
Binigyang diin ng Philippine Health Insurance Corporation na walang bansa na ang pondo para sa healthcare ay sapat kung hindi gagawa ng sistema. Pahayag ito ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado sa harap ng usapin ng kawalan ng subsidy para sa PhilHealth ngayong 2025. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na batid niyang sadyang limitado ang resources ng pamahalaan at isa lamang ang kalusugan sa napakaraming kailangang pondohan ng gobyerno. Gayunpaman, naniniwala ito na kung magiging episyente ang sistema ng PhilHealth, magagawa pa rin palawigin ang mga benepisyo nito. Dahil dito, isa sa mga unang ipatutupad ng opisyal ay pag-aralan ang datos upang matukoy kung magkano talaga ang gagastusin para i-maintain ang level of care na kailangan ng mga Pilipino. Sa ganitong paraan, mas magiging madali na idepensa ang mga susunod na budget ng tanggapan at makakahingi ng dagdag na pondo kung kinakailangan. Kaakibat ng efficiency kasi, kung ano man yung makukuha natin from the wastage, yun yung gagamitin nating pagpalawig ng benepisyo. Isa pa dyan, yung tinatawag na computerization ng ating sistema. Kasi yung pag naipatupad namin yung digitization, ay magagawa rin natin na yung mga claims ay ma-flag din yung mga claims na maaring sumosobra o yung maaring kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit ganong kalaki. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagkakatalaga kay bagong PhilHealth President Dr. Edwin Mercado, welcome kay Finance Secretary Ralph Recto. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni DK Zarate. Welcome kay Finance Secretary Ralph Recto ang pagkakatalaga kay bagong PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado. Kumpiyansa si Secretary Recto sa kakayahan at bagong liderato ni Mercado na magbibigay ng advancement sa pagbibigay ng serbisyo sa PhilHealth at sa publiko. Handa ang kalihim na makatrabaho si Mercado kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na maabot ng bawat Pilipino ang universal healthcare. Si Dr. Mercado ay US-trained orthopedic surgeon na may 35 taong karanasan sa hospital management. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, DSWD nagbabala sa patuloy na paglaganap ng fake PWD IDs. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Muling nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko kaugnay ng patuloy na paglaganap at paggamit ng mga fake persons with disabilities identification cards na nakakaapekto sa mga maliit na negosyante. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dublao, nabibigyan ng diskwento at pribilehiyo ang mga PWD upang makatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kamakailan inanunsyo ng DSWD ang pilot implementation ngayong taon ng Unified Identification Card System para sa PWDs. Ang Unified ID System ay magkakaroon ng standardized look at digital counterpart upang maiwasan na maggamit pa ang mga fake na PWD ID cards. Kasabay ito muling upapila si Assistant Secretary Dublao sa publiko na agad na i-report sa otoridad ang mga individual na gumagamit o gumagawa ng mga nasabing peking ID cards. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, DBM Secretary Amena Pangandaman inanunsyo ang pag-aproba sa New Government Procurement Reform Act IRR sa isang pulong kasama ang mga business leader. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Inanunsyo ni Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman na opisyal nang naaprobahan ang Implementing Rules and Regulation
ng Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act na isa na namang matagumpay na hakbang sa paglaban ng gobyerno sa katiwalian. Ibinahagi niya ang mga pinakabagong development sa NGPA sa isang pulong kasama ang mga miyembro ng Makati Business Club at Center for International Private Enterprise, gayon din ang ibang leaders at miyembro ng business community sa sideline ng Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting 2025. Ginanap ang approval ng IRR ng NGPA sa meeting na pinangunahan ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office noong ika-4 ng Pebrero ng taong kasalukuyan, kung saan pinuri ng kalihim ang board sa pagsasagawa ng malawakang konsultasyon at pagre-repaso patungo sa pagsasapinal nito. Magsisilbing gabay ang IRR para sa pagpapatupad ng New Government Procurement Law. Samantala, kaugnay ng pag-host ng Pilipinas ng OGP Asia and the Pacific Regional Meeting 2025, binanggit ni Secretary Pangandaman ang kahalagahan ng partnership at kolaborasyon ng lahat ng sektor ng lipunan upang maisatuparan ang Open Government Agenda. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga bagong hakbang ipinatutupad ng pamahalaan upang matiyak ang mababang presyo ng pagkain at manatiling mababa ang inflation. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inilahad ng Department of Finance na gumugulong na ang mga bagong hakbangin upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at mapababa ang inflation. Sa statement na inilabas ng DOF kasunod ng 2.9% na January outturn, inisa-isa ng kagawaran ng mga bagong aksyon ng pamahalaan. Kabilang dito ang pagdedeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency kung saan magbebenta ang National Food Authority ng buffer stocks ng bigas sa mas mababang presyo. Ibinabari ng DA ang maximum suggested retail price ng imported na bigas sa Metro Manila mula 58 patungong 55 kada kilo na siyang ipatutupad sa buong bansa pagsapit ng Pebrero 15, 2025. Kasabay nito, pinapalakas din ang kampanya sa pagbabakuna laban sa African Swine Fever upang mapanatili ang supply ng karne. Para panatilihin na mababa ang non-food inflation, namuhunan ang Maharlika Investment Corporation o MIC sa National Grid Corporation of the Philippines na naglalayong ibaba ang singil sa kuryente at mapalakas ang supply ng enerhiya sa bansa. Bukod dito, sinimulan na rin ng Manila Water Company Incorporated noong Enero 2025 ang isang pinalawak na lifeline program upang magbigay ng mas mataas na diskwento sa mga pamilyang may mababang kita at matiyak ang abot-kayang tubig para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, prosecution team ng Kamara naghahanda na sa paglilitis sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Sinimulan na ng prosecution team ng Kamara ang paghahanda para sa paglilitis sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga miyembro ng prosecution team na si Representative Lawrence Defensor, nagkaroon na sila ng inisyal na pag-uusap kung papaano ilalatag ang mga ebidensya at ang mga posibleng sagot ng depensa. Wala pa rin anya silang desisyon kung kukuha ng private lawyer, ngunit kung saan tatanungin, kumpiyansa na siya sa prosecution team na nabuo ng Kamara. Makakasama ni Defensor sa 11-member prosecution team sina Representatives Jervil Luistro, Romeo Acop, Rog Gutierrez, Joel Chua, Jill Bongalon, Loreto Atcharon, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan, Isabel Maria Zamora at Jonathan Keith Flores. May internal meeting lang kami how the direction would flow since it's already with the Senate and how best we can prepare para sa impeachment trial. Naniniwala naman si Defensor na ang impeachment trial ang pinakamagandang venue para sagutin at ipaliwanag ng Vice Presidente ang mga alegasyon laban sa kanya. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, AFP committed para sa isang mapayapa at maayos na hatol ng bayan 2025. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pagtulong upang maging mapayapa, maayos at tagumpay ang Hatol ng Bayan 2025 sa Mayo 12. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browne Jr. makaraang dumagda ito ng Solidarity Pack sa Campo Crame katuwang ang Commission on Elections, gayon din ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Browner, handa sila magbigay ng karagdagang tauhan upang umalalay sa Philippine National Police na siyang nangunguna sa paglalatag ng seguridad para sa halalan. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ng AFP na sa pamamagitan ng pagsasanib puwersang ito ay mapatatatag pa ang ugnayan ng bawat ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang integridad ng electoral process sa bansa. Dito rin ay magbibigay ng buong pagtitiyak sa kaligtasan ng mga botante at mapananatili ang seguridad, gayon din ang suporta sa isang natatanging misyon na maghalal ng mga magdilingkod sa bayan. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, galing sa sining ng mga Pilipino, tampok sa pagdiriwang ng National Arts Month. Ang detalye ng balita ay hahatid sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Pinangunahan ng National Commission for Culture and the Arts ang pagdiriwang ng National Arts Month ngayong buwan ng Pebrero alinsunod sa Presidential Proclamation No. 683 Series of 1991. Kinikilala ang mga alagad ng sining at ang kanilang mga likha na nagsisilbing tulay ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan. Hinikayat ng NCCA ang publiko na makiisa sa inisyatibo ng ahensya para sa mga aktibidad na inilatag nito para sa buwan ng mga sining. Pero meron pa kaming sinama sa tema, yung diwa at damdamin. Hindi ka makakagawa ng sining kung wala kang emotion dito, wala kang passion, di ba? Kaya nga yung mga artista, di ba? Pag damandama yung kanta, inaawit talaga ito, mafe-feel mo talaga. Bukod sa damdamin, kailangan meron ka ring diwa, pag-iisip, spirito. Meaning kasi buong pagkatao mo, inilalagay mo pag gumawa ka ng isang obra o isang likhang sining. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isang organisasyon sa Ilocos Norte ipinaliwanag na may kinalaman ang mga kalamidad sa pagdami ng violence against women cases. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Mabali na makaapektar dagiti ditigra sumang bahay ti may sa lugar iti panagnato ti gender-based violence. Dahil tinalawag ni Zontay Ilocos Norte Chapter President Judge Nida Alejandro ito sa pang babae. Segun kini Alejandro, nagbase isuna kadagiti madamdamag iti bimtak ti bulkang pinatubo ano si dino. Ti sitwasyon dagiti evacuees ket saan nasayaat iti evacuation area. Raman ditan ti kinaawan ti nagbaetan dagiti tent iti evacuation center ken iti saan nasayada pagdigusan ano sa dino. Dapay dagiti sitwasyon iti babae ket subject iti human trafficking. Ano sa dinno, maijayaan isuda ti trabaho iti restaurant when agbalin akad kadwa ti may nga pagtangan ngem intono ka magpaiswananan ket maipanda iti nightclubs wenno bar. Gapoy iti daytoy patuloy ti nasaong organisasyon kadagiti information dissemination iti Magna Carta for Women kadagiti nagduduma lugar medium of communication kas iti radyo tapno ammo dagiti karbenganda no panawan ti ditigra. Pakaibilangan daytoy ti karbenganda ama protehiran ken security manipod kadagiti ditigra relief recovery and construction efforts
panakaalokan iti pondo iti pagsay atanda maproteheran ti babae manipod kalag iti posible panagdangran kas iti rape kinadanggas kadakwada ken dadumabay. Manipod RP Lawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, konstruksyon ng bagong municipal building ng Tubao, La Union na pinondohan ng 89 million pesos nagsimula na. Narito si Glenda Sarak para sa balita. May patpatakduran ti kabarbaro a 4-story municipal hall ti Tubao, La Union. Itay laang nabiit kat na angay ti groundbreaking ceremony ti pastor e poblasyon Tubao, La Union. Ibangon ti Department of Public Works and Highways La Union 2nd District Engineering Office ti baro a pasdag ti munisipyo. Sigon iti DPWH Region 1 napunduan da ito iti 89 million pesos iti sidong ti General Appropriations Act of 2024. Manamnama ama iparangarang iti pastor ti moderno ken state-of-the-art facility para iti panakaipaay ti na duma-duma a pagrebengan ti munisipyo. Sigon ken ni DPWH La Union 2nd District Engineer Gil Lorenzo, ti baro a municipal hall kat saan lang ordinaryo a pasdak no di kat simbolo iti panakaitandudo ti panagrangay ken napintas a serbisyo iti publiko. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan, Sarak, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigpit na seguridad sa 2025 midterm elections, ipinag-utos ni Police Regional Office 8 Director Kumigad sa Eastern Samar Police. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Iginpailaruin masusing inspeksyon ni Police Brigadier General G.R. Kumigad, Regional Director ng Police Regional Office 8 and Eastern Samar Police. Haginbuhat nga command visit sa Camp Francisco Asidillo, Borongan City kasang kulop nga adlaw February 4. Hayamin sa iginmanduhan RD nga pagtun ang mga pitad pansiguridad hati daraon nga 2025 national and local election. Inin para masiguro ang hapsayngan mahimyang nga piniliay. Iyaliwat ginpahinumdum ang kapulisan nga magpabiling nga non-partisan o kinikilingan para mapahugot ang security measures, partikular na mga checkpoint operation. Kasumpay hini ialiwat gintago siya ang dedikasyon ng profesionalismo han ESPPO personnel hapag mintinaran peace and order situation han probinsya ha ilarom han epektibo nga liderato ni Police Colonel Ernesto Macasil. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mga residente ng bayan ng Tomas Opus nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Malampusong napahigayon ang payout sa programang Project Mian ayuda sa probinsya sa lungsod sa Tomas Opus, Southern Leyte kanetong Pebrero 4, 2025 sa DGM Gymnasium. Ang ayong masayran nga kining mga programa ubos sa Provincial Assistance to Individuals in Crisis Situations kun AX nga ginumala sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Southern Leyte. Tumong ning mga programa nga maghatag og pinansyal nga suporta sa mga individual nga nakasinati og kalisod. Ang mga programa gipangunahan nila ni Southern Leyte Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado, sangguniang panalawigan member Jojo Maraon ug uban pa nga mga tinahod nga bisita. Samtang sa bayan usab sa local government unit misaksi diini sila si Mayor Jessica Mariscanio Pano, Vice Mayor Nicanor Tahop ug mga miyembro sa sangguniang bayan. Nasayran sa Radyo Pilipinas gikan sa impormasyon nga gipagawas ni Mayor Pano nga nasa kapin sa 3,400 ang benepisyaryo ning mga programa gikan sa 27 ka mga barangay sa lungsod. Matag benepisyaryo nakadawat og 1,500 pesos nga ayuda. Balita gikan sa Southern Leyte kini Sir Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Night Market Committee muling nagpaalala sa mga sidewalk vendor ukol sa regulasyon sa lungsod. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gilibot sa mga karagkuan sa Night Market Management Committee kun NMMC ang palibot sa Kugon Market, ilabi na sa mga lugar nga giplastaran sa mga sidewalk vendors, diin subli silang gipahinumduman sa gabayan sa syudad diha sa ilang pagpamaligya. Sa pagpanguna ni Attorney Jose Edgar Duoy, uban sa ginsakpan sa Cagayan de Oro City Police Office, Roads and Traffic Administration, City Economic Enterprises and Business Development Administration, CLENRO ug City Public Services Department, gibisitahan sa NMMC ang mga sidewalk vendors o gipahimangnuan kalabot sa insakto nga paghipos sa ilang basura. Lakip sa gipahinumdom sa team ngadto sa mga sidewalk vendors ang oras sa ilang pagdisplay sigon sa gitugot, ingon man ang insakto nga area kay nakita nga nilapas na ang mga sidewalk vendors sa ilang lugar diin nakabara na sila sa dagan sa trapiko. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Libu-libong residente sa Zamboanga City na serbisyohan ng 3 araw na Grand Medical Mission. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ya benefita el miles de mga Zamboangueño na 3 días justo y de Santa Ayuda Program Grand Medical Mission del gobierno local junto con el Philippine Medical Association in Chicago o PMAC. Ang gobyerno lokal, kitang kabesa si Alcalde John Dalipe, i-reconoce con el National Medical Team kaya trabajo junto con el LGU para poder servir con el mga residente del ciudad. Puera con el mga libre consultación, medicina y antipara, el grupo de PMAC y usa también de ila hospitals on wheels para conducir mga minor y major operations na diferente mga hospital y lugar na syudad. El Ayuda Program del gobierno lokal te ofrece diferente mga serbisyo sa laban ng diferente mga opisina de gobierno lokal na syudad de Zamboanga. Desde na RP Zamboanga y si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. City Government ng Butuan at DOST Caraga positibo sa hangaring makuha ang strategic framework tungo sa Butuan City Smart City Transformation. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Positibo ang resulta sa natigayong Smart City Roadmap Stakeholders Forum dito sa Watergate Pavilion ng siyudad sa Butuan, bag-uhay lamang. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang regional line agencies o stakeholders. Dinhimi gawas ang mga ideya o shared vision sa mga partner agencies o stakeholders alang sa kalambuan sa Butuan City nga mamahimong Smart City atol sa gipahigayong workshop. Ang City Government sa Butuan o CGB pinaagi sa City Planning and Development Department uban ang Department of Science and Technology o DOST Caraga, pinaagi ni Regional Director Noel M. Ahok nagtinabangay sa pagmugna sa Smart City Roadmap. Ang CGB o DOST parehong nagtinguha nga makuha ang strategic framework padulong sa Butuan City Smart City Transformation. Ang Smart City Roadmap nakasentro sa 6 pillars nga naglangkob sa Smart People, Smart Mobility, Smart Living, Smart Environment, Smart Governance ug Smart Economy. Gihingusga ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada nga adunay sundon nga unang ka-pillars ang roadmap isip giya ug alignment sa tanang ipatumang programa ug proyekto. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Iligan City Police Office, mariing pinabulaanan ang kumakalat na maling impormasyon na hindi umano kasali sa drug test ang PNP. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Ugot nga gipanghimakak sa Iligan City Police Office o ICPO ang mikatap nga fake news nga walay apil sa drug test ang mga personahe sa Philippine National Police o PNP. Sa usa ka pakiginabig, ipahibalo ni ICPO spokesperson Police Major Zandrex Panolong nga nagpa-drug test na ang 841 ka mga personahe sa ICPO gawas sa tulo pa nga adunay gibati sa panglawas. Matud niya, dili tinuod nga dili magpa-drug test ang mga pulis tungod kay gimanduan sila nga himuon kini matag tuig subay sa internal cleansing program sa PNP. Dili pud matud niya makakuha og license to own and possess firearms o madawat sa PNP recruitment kung walay resulta sa drug test. Kinumduman nga nanawagan sa publiko si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor Remulla nga mahimong responsable sa paggamit sa social media ug dili lang basta-basta motuo sa malimbungon nga impormasyon. Kini may kalambigitan sa spliced video nga mikatap sa social media aron malimbong ang publiko nga exempted na ang kapulisan ug militar sa mandatory drug ug neuropsychological tests. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At yan po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.